Magkakaroon ng taas pasahe sa mga jeep kasunod po ng malakihang taas presyo sa produktong petrolyo. Kaugnay po nito, makakausap natin live si Transportation Secretary Giovanni Lopez. Magandang umaga po sa inyo, sir. Ay, magandang umaga, ma'am, at sa lahat po ng inyong televiewers. Unang-unang tanong po natin, kailan po i-anunsyo itong taas pasahe sa jeep at magkano po ba? Mamaya mag-uusap kami ni LTFRB Chairman, Chairman Vigor Mendoza. Actually, binalik ko lang po yung papel sa kanila para i-recompute. O sabi ko nga, recrunch the numbers, especially so na yung nangyayari ngayon, yung pagtaas ng ating presyo ng langis. And kailangan natin isaalang-alang din ang ating mga commuters, no? So mamaya ho, magpupulong kami. Tomorrow ho, mag-aanunsyo ng LTFRB. Pero ito po, inaprubahan na po ng LTFRB naman yung taas pasahe para sa mga provincial buses. I was wondering po, Sek, kung magkakaroon din po ba ng taas pasahe sa mga bus naman dito po sa Metro Manila? Yes, ma'am. Kasama po yan sa mga ilalabas bukas ng LTFRB, ang ating not only provincial buses, yung sinasabi nating metro buses, pati po yung P2P at yung Oo. airport taxis po. At saka yung mga jeepney ho, kasama rin ho. Yun. So yan po ay mangyayari yung announcement bukas. Kasi baka po mamaya, meron pong mga bus po dito ngayon na magtaas pamasahe kahit wala pa pong announcement. Paano po yun? Maaari po bang ireklamo yun, Sek? Opo, nakikiusap tayo no sa ating mga ibang yung mga bus natin dito na wag muna kayong magtaas ng inyong mga pamasahe. Kapag gagawin po ninyo yan, ay pwede ho kayong mabigyan ng show cause order for overcharging. So antayin nyo lang po bukas, mag-aanunsyo na rin naman ang LTFRB. Magpupulong lang po kami mamaya kasi they have to justify also the numbers po sa DOTR. Oo. Meron din po ako kasi mga last week nakausap po, no, mga grupo po sa hanin ng TNVS. Sila din po ay nagtatanong kung magkakaroon ba sila ng taas pamasahe. Ayun po ay isa rin sa mga petisyon na nakabinbin po sa LTFRB. Ang ginagawa lang po namin ngayon, inuuna namin yung mga nasubmit na po na petisyon. Alalahanin niyo po ang proseso po kasi nito, pag nag-file kayo ng petisyon, ma'am, meron pa itong mga kumbaga hearing po, no? May public consultation, so we have to follow the process. Nonetheless, I already instructed Chairman Vigor Mendoza to prioritize the request and petition of all the transport groups po. Right. Secretary, pati daw po yung mga pamasahe sa eroplano, Diyos ko, nagtataasan na rin daw po ngayon. Meron pong abiso ang DOTR nung nakaraang linggo tungkol po dun sa reduction in passenger service charges at airport navigation. Is that implemented already? Ngayon pong linggo, no, mag-uusap ulit kami ng CAAP. Just last week nag-usap tayo ng CAB kasama ang CAAP kasi po ang kalagayan ngayon ng mga airlines company po na isa sila sa talagang kumbaga sabihin natin masakit ang tama sa kanila sapagkat yung dating fuel jet price noong Pebrero ng mga around $90 US o $90 per barrel, ngayon na po ay umaabot na 190 na po. So napakalaki talaga ang tama sa kanila. So umaabot na po ng 50% ng kanilang operating cost para lang sa jet fuel. So para po matulungan natin, not only that, para to stabilize nga ang sinasabi natin yung airfare, nakiusap tayo sa CAAP and we instructed them na ibaba yung passenger service charge at saka yung mga navigation fees kasi naniniwala kami na talaga namang this reduction will directly benefit the passengers. So hopefully this week po mailalabas na rin natin ang desisyon ng CAAP kasi this calls also for board approval po. Opo. Secretary, taking this opportunity na rin po, tanongin na po rin namin kayo tungkol po dito sa pagbibigay o pamamahagi ng 5,000 pesos na fuel subsidy bukas. This is under DSWD, tama po? Tama po, ma'am. Oo. Pero ano po yung magiging role ng LTFRB dito o ng DOTR? At may target date na po ba sa distribution para po sa mga jeep at saka iba pang PUV? Tama po, ma'am. Inunan po muna namin yung mga tricycle drivers dito sa NCR kasi nga po yan po yung mga drivers na under the jurisdiction of the LGUs, sabi nga po natin. Tapos nakipagtulungan na rin po tayo kay Secretary Gatchalian sa DSWD under their AIX program. So tinitingnan po ng DSWD ng Secretary Gatchalian na yung lahat po ng tricycle drivers dito sa Metro Manila matatapos po nila sa loob ng 3 days. Yun po yung ang estimate nila. Pero ang napag-usapan po namin ni Secretary Gatchalian, pagkatapos po ng tricycle drivers, isusunod na rin po natin yung mga sinasabi nating transport groups under the jurisdiction of LTFRB. Mga Oo. jeepney drivers, Oo.
yung mga sinasabi nating motorcycle taxi drivers, mga TNVS. So ngayon po ang ginagawa ng LTFRB, they're finalizing their list at ibibigay din namin sa DSWD sa pagtulungan din ng mga alkalde dito sa NCR. So lahat po sila makakatanggap ng 5,000 fuel subsidy. Kasi nakausap ko po si Mar Valbuena ng Manibela. Ang sabi daw po niya, parang kumbaga ang sigaw niya dito may discrimination daw po. 10,000 daw po ibibigay na fuel subsidy sa mga modernized jeepney kumpara doon sa mga traditional na 5,000 lang. Iba po yung pinanggagalingan po ng AIX. Ang AIX po ay 5,000. Ang sinasabi o yata ni Mr. Mar Valbuena ay yung pagdating sa fuel subsidy program po ng DOTR sa LTFRB. At yung pondo po ay darating pa lang, no? So kasi nga po ang sitwasyon niyan, we need the certification. Hopefully this week po we can get the certification from the Department of Energy, then we can have the NCA from DBM. So kapag meron na po tayong cash at saka pondo para sa LTFRB, tutuloy na rin po namin yung pag-roll out ng ating mga fuel subsidies sa mga targeted beneficiaries Oo, po. pero may As to the pagkakaiba amount, po. Oo, yung amount po. Sige, As go to ahead. as to the amount, ma'am, pinag-aaralan niya ng LTFRB kasi po ang pinanggagalingan ng LTFRB, yung mga malalaking sasakyan tulad ng mga buses, no, mas malaki po ang operating cost po Konsumo. niyan. Oo. Ganun pa man, ma'am, dati po mga operators lang po ang binibigyan natin. Ang kautusan po ng Pangulo ngayon, dapat lahat mabigyan, mas lalo na mga drivers. So LTFRB will also kumbaga reconfigure their system so that pati yung mga drivers po mabibigyan din po natin ng ayuda. Right, right. Doon po sa pamamahagi ng fuel subsidy, maging po dito sa DSWD at sa ibibigay ng DOTR, ibibigay po ba yon mismo sa mga driver o sa operator po nila? Both, ma'am, operator and driver po ngayon. Both sa DSWD and DOTR po. So ano po yon? Maghahati po sila doon sa 5,000 fuel subsidy o tig 5,000 po sila? Tig 5,000 po sila. Okay, 5,000 okay. operator, 5,000 sa Alright. mga driver. Yan, malinaw po yun kasi yun po yung mga tinatanong po ng ating mga drivers dahil sa nasabi po nila baka daw hindi mapunta sa kanila at sa operators lamang. Okay, thank you sir sa paglilinaw doon. Ano. At ito po, ano naman po yung inyong tugon doon po sa mga ilang mga transport groups po, no, nagbabalak po na magsagawa ng tigil pasada? Nirespeto po namin ang kanilang karapatan, no? Na mag-strike o magtigil pasada. Ang hinihingi lang po namin sa kanila ay it should be a peaceful assembly at sana maunawaan din nila ang kalagayan po ng mga mamamayan natin. Wala po may gusto sa nangyari at nakikita naman nila ang pamalahang nasyonal kasama mga LGU ay gumagawa po ng mga magandang pamaraan para matulungan din po sila tulad po ng pagbibigay ng ayuda, and they can see the sense of urgency also from the part of the government, no? So we start rolling this out tomorrow at tuloy-tuloy po yan. That's not only for NCR but also nationwide po. Opo, doon po sa mga magsasagawa po ng kanilang mga transport strike, of course, mababawasan po yung mga sasakyan ng ating mga commuters. Ano po ba ang plano ng DOTR dito? Magbibigay din po ba kayo, katulad po ng inyong mga ginagawa before, na mga libreng sakay? Saan at kailan po ito ang mga lugar po natin na pupuntahan? Yes, ma'am. Lagi naman po kaming handa, no? So kapag may mga ganitong transport strike, no, ang ginagawa po namin, parang we have to be very scientific in our approach. Tinitingnan Right. namin kung saan talaga yung mayroong apektado na commuter kasi malalaman din po natin yan. No, even before the day of transport strike, ang LTFRB naman po ay sinusuri na yung mga lugar kung saan talagang sa tingin nila maapektuhan ang ating mga commuters. So doon po tayo nagde-deploy ng mga buses natin from Coast Guard, from MMDA, the Office of the President. So we'll make sure po na hindi maparalisa ang ating ang pagko-commute ng ating mga commuters, especially kapag may mga transport strike po. Oo, dahil kawawa din naman po yung ating mga nagko-commute. Kumusta naman po yung paghahanda natin para sa Holy Week, Sec? We started quite early po, ma'am. Buti na lang, no? Yung mga January, February, umiikot na po tayo sa mga terminal natin. As a matter of fact, madami po na show cost ang ating LTFRB. And the reason why we started early is for the terminals po na mabigyan ng pagkakataon para ayusin ang kanilang mga pagkukulang and in order for them to comply also with our requirements po. Just last week po, tayo din naman pa bumisita sa Batangas Port at patuloy po ang ating mga
pag-inspect ng ating mga terminal, no, ang ating mga ports at saka mga paliparan po. Sec, may nakarating na po ba sa inyo na may reklamo daw po itong si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na sinasabi po niya, delikado daw po itong MRT3. Na-check nyo na po ba ito? Ano po masasabi nyo dito sa kanyang naging pahayag? Nakarating na po sa amin, naglabas na po ng pahayag ang DOTR at we assured the public po that the MRT3 is safe. Yan po yung parati nating sinasabi, no? Non-negotiable po ang kaligtasan ng ating mga mananakay, mas lalo na sa MRT3. At ang ating, kumbaga sabi nga natin, ang ONM dito, ang operator and maintenance ay ang Sumitomo at ang reputasyon naman po ng isang Japanese company tulad ng Sumitomo ay hindi rin naman po sila papayag na we deploy trains na hindi po safe. So we assure the public again that the MRT3 is safe at iniengganyo nga po natin sila na sa mga ganitong panahon, mas maganda po na ang gamitin natin yung ating mga relays at iniengganyo rin po natin sila na gumamit po ng pampublikong sasakyan. Patuloy po kami makikipag-ugnayan po sa inyo regarding this issue. For the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, DOTR Secretary Giovanni Lopez. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.